Magandang araw. Only in the Philippines TV here. Sa palabas na to ay inyong matutunghayan ang isa sa sikat na Korean blockbuster action movie. Ito ang action movie na ang pamagat ay For the Emperor. Siya si Hwan, isang professional baseball player at isa sa pinakamagaling na atleta ng Korea. Pero sa mga huli nilang laban ay kapansin-pansin na lagi silang natatalo. Ang kanyang mga kakampi at fans ay sobrang nadismaya sa mga performance niya sa mga huling laban. Lumalabas na sinasadya niyang magbenta ng laro para kumita ng mas malaki sa mga underground betting site. At makikita ang mga miyembro ng gang ang may pasimuno sa illegal na betting site. Pagkatapos niyang makuha ang parte niya sa gabing yon, ay biglang dumating ang mga pulis at inaresto ang lahat ng kasangkot sa illegal na tayaan. Nagmadaling tumakas si Hwan, ngunit wala siyang nagawa at nahuli ng mga pulis. Agad kumalat ang balita, kaya lubhang nagalit sa kanya ang lahat ng kanyang fans. Kinabukasan, pinalaya siya ng mga pulis sa tulong ng hindi kilalang abogado. Hindi na inalam ni Hwan at agad nang umalis para balikan ang kanyang katransaksyon para kunin ang natira sa parte niya. Pagdating niya sa lugar ay nakitang binubugbog ng mga miyembro ng mafia ang kantransaksyon dahil may utang pala ito sa kanila at ang kanilang leader ay si Kyang-soo. Hindi nakatiis si Hwan at sinugod ang mga ito at makikitang sobra palang magaling si Hwan sa bakbakan at nagawa niyang pabagsakin ang apat na kalaban. Hindi niya alam na si Kyang-soo pala ang isa sa tumulong sa kanya para makalabas sa kulungan, kaya't nang malaman ay binisita niya ito sa hospital at humingi ng tawad sa ginawa niya sa kanila. Agad naman siyang pinatawad ni Kyang-soo, ngunit humingi ng kabayaran sa mga damages sa kanila. Nang papalabas na si Hwan ay nadaanan niya ang big boss ng mafia na si Sang-ha na nagmamay-ari din ng isang malaking loan company. Kilala nito si Hwan, samantalang ni sa panaginip ay di pa siya nakikita ni Hwan at si Sang-ha pala ang may pakana sa paglaya ng binata sa kulungan. Isang araw, habang natutulog si Hwan sa stadium, ay sinundo siya ng mga tauhan ni Sang-ha. Pinaplano pala ng big boss na kausapin si Hwan para alokin ng trabaho bilang kolektor ng mga utang ng mga gangster. Sa una ay hindi pumayag si Hwan, ngunit sinabi ni Sang-ha na kailangan bayaran ang panggugulpi sa mga tauhan niya. Dahil dito ay napilitan si Hwan na tanggapin ang alok ni Sang-ha. Una niya sisingilin ay ang isang kilabot na dating leader ng sindikato na si Rockfish. Nagyabang si Kyang-soo at sinabi kay Hwan na sila na ang bahala kay Rockfish, ngunit nang makapasok sila para maningil ay pinaggugulpi sila nito. Habang nagtatakbuhan sila, ay sinugod mag-isa ni Hwan si Rockfish at kanya itong ginulpi at pinabayad sa utang niya. Namangha at nagulat si Kyang-soo sa lakas at galing ni Hwan. Nang makabalik sila ay natuwa si Sang-ha at binigyan si Hwan ng reward money dahil nagawa niya ang kanyang trabaho. Ngunit tumanggi si Hwan at sinabing, kabayaran na lang iyon sa pangbubugbog niya kila Kyang-soo at hindi na siya magtatrabaho sa kanila. Sumagot si Sang-ha na ang karera ni Hwan sa baseball ay sira na at tanging siya lang ang pag-asa ni Hwan na magkapera ng malaki. Napaisip si Hwan at napagtanto na totoo ang sinabi ni Sang-ha, kaya't nagdesisyon siyang manatili sa grupo. Lubos na ikinatuwa ni Sang-ha ang desisyon ni Hwan at nag-celebrate sila sa isang club. Doon niya nakilala ang isang magandang babae na si Cha. Si Cha ay nagtatrabaho sa club. Agad na nahulog ang loob ni Hwan kay Cha. Nagpatuloy ang kasiyahan at pag-e-enjoy sa gabing yon bago sumabak si Hwan sa mga training na ituturo sa kanya. Sa tulong ni Kyang-soo ay hindi nahirapan si Hwan sa mga paraan ng paniningil ng utang. Binigyan din siya ng mamahaling sasakyan upang magmukhang disyente at kagalang-galang. Isang gabi ay bigla siyang nakita ni Cha at tinanong siya nito kung may oras ba siya na lumabas silang dalawa. Hindi na sinayang ng binata ang pagkakataon at lumabas silang dalawa. Kinaumagahan, namasyal sila sa tabing dagat. Sobrang saya ni Hwan dahil kasama niya ang crush na babae. Habang naglalakad ay may matandang lumapit kay Cha at binastos ito at masama ang tabas ng dila. Hindi nakapagpigil si Hwan at sinakal ang bastos na matanda. Agad siyang inawat ni Cha at umalis sila sa lugar. Sumakay sila sa kotse at pumunta sa apartment ni Hwan at doon sila nagpalipas ng gabi na punong-puno ng pagmamahal at romansa. Kahit yun ang pinakaunang gabi na magkasama sila, ay nanaig pa rin ang tukso. Kinabukasan, ipinakilala ni Sang-ha si Hwan sa kanyang kaibigan.
Isa ring big boss ng mafia na si Han. Siya rin ang bastos na nambastos kay Cha na sinakal ni Juan nung nakaraang araw. Nagulat si Juan at agad pinansin ang matanda ng may respeto. Hindi niya inakal na mas makapangyarihan ang matandang muntik na niyang mabugbog. Napag-usapan ng dalawang boss ang plano nilang pagpapatayo ng malaking gusali para gawing headquarters. Samantala, si Juan ay gumagaling na ng todo sa kanyang trabaho. Natatapos niya ito ng malinis at walang problema. Kaya naman, sobrang bumilib ang kanilang boss. Makalipas ang 3 taon ay natapos na ang gusali at headquarters ng kumpanya nila, Sangha. Pinatawag nila si Juan upang kausapin ng boss. Lumalabas na alam pala ni Sangha ang relasyon niya kay Cha at gusto ng boss na layuan ni Juan ang dalaga dahil sa tingin nito, si Cha ang magbibigay ng problema sa trabaho ni Juan. Hindi ikinatuwa ni Juan ang pakiusap ng boss kaya't pinabayaan niya ang kanyang mga trabaho at agad naman itong ipinaalam ng isang miyembro ng gang kay Sangha. Nagmungkahi ang taong to na ligpitin na lang nila si Juan ngunit hindi ito nagustuhan ng boss at sinabing iwa-warning na lang nila si Juan. Pinakitang boss kung gaano niya nirerespeto ang mga tauhan niya. Ngunit sa kabila ng pakiusap ni Sangha kay Juan, naiwasan si Cha ay hindi pa rin sumusunod si Juan. Isang gabi, sinabi ni Cha kay Juan na kaya siya nagtatrabaho sa club ay dahil sa mayroon siyang malaking utang sa kumpanya nila Sangha. Dahil dito, nakiusap si Juan sa kanyang boss at sinabi na siya ang magbabayad sa lahat ng utang ni Cha at agad namang pumayag si Sangha. Pagkatapos habang naskotse, sila Sangha at Han ay sinalakay sila ng mga gangster. Pinangungunahan ang pagsalakay ng mastermind na si Cutter na isa sa kinakatakutang mafia sa Korea. Pinakulong pala nila Sangha si Cutter dahil sa dala nitong panganib sa mundo ng mga mafia, pinapakulong o pinapatay ang sagabal sa mafia para sa pera. Alam na pala nila Sangha ang paglaya ni Cutter ngunit hindi nila inaasahan na maghihiganti agad ito. Buti na lamang ay agad na dumating ang mga tauhan nila Sangha, dahilan kung ba't sila nakatakas sa grupo nila Cutter. Kinabukasan, binisita nila Sangha si Cha sa kanyang apartment. Pinagbantaan nila si Cha kapag hindi niya nilayuan si Juan, sagabal daw kasi siya sa mga trabaho ni Juan. Dahil dito ay natakot si Cha at alam niya ang panganib sa buhay niya, kaya't nagpasya ang dalaga na iwasan si Juan. Nang dumating si Juan sa apartment ng dalaga ay wala na siyang naabutan at inisip niya na si Sangha ang dahilan kung ba't naglaya si Cha. Dahil dito, napag-isipan ni Juan na kumalas na sa grupo ngunit bago niya ito gawin ay tatapusin niya muna ang nakatiwangwang na isang misyon. Pinuntahan nila Juan at iba pang mga kasama at ang bayan ng mga kaaway ng mafia na pinangungunahan ni Cutter. Naghanda sila ng mga kutsilyo na gagamitin nilang armas. Sa pangunguna ni Juan ay sumugod sila sa headquarter ng mga kalaban at mag-isa niyang tinapos ang bawat miyembro ng gangsters na kaaway ng mafia. Niligpit rin ng mga kasama niya ang iba pang miyembro sa gusali. Sa pangunguna ni Juan ay hindi napaghandaan ng mga kaaway ang pagsalakay at naubos ang mga gangsters na ito. Ni isa, wala silang pinatawad. Nagawa nilang ubusin ang mga ito, ngunit wala ang leader na si Cutter. Mag-isa pa lang nagawa ni Cutter na kidnapin ang kanilang boss na si Sangha at dinala sa isang isla upang gumanti sa pagpapakulong sa kanya. Nalaman nila Juan ang lokasyon kung saan dinala ang kanilang boss kaya't agad pinuntahan ni Juan. Pagdating niya ay nakaharap niya si Cutter. Sa laki ni Cutter ay nahirapan ng todo si Juan, ngunit sa huli, nagawa rin niya itong talunin. At sa sobrang gali, ay nilibing niya si Cutter ng buhay. Ang sunod na eksena ay makikitang nakasakay sina Juan at Sangha sa isang yate na pauwi sa kanilang lugar habang nagpapahinga and dalawa ay nagpasalamat si Sangha at kanya ring sinabi kay Juan ang lokasyon kung saan naroroon si Cha. Naikwento din nito na noon habang ginagawa nila ang kanilang trabaho ay may nakaharap silang bata na buong tapang silang nilabanan at nang kanyang pigilan upang ibigay ang isang bola ng baseball ay nasabi sa sarili na kapag lumaki ang bata ay kanyang ire-recruit sa grupo. Nagkataon na ang batang yon ay walang iba kung hindi si Juan. Sa huli ay lumabas na lahat pala ng nangyari sa buhay ni Juan mula sa pagiging sikat na baseball player, pagbebenta ng laro at maging sa pagkahuli niya ay plano lahat ni Sangha dahil balak niyang
gawin ring boss sa mafia si Juan. At doon nagtatapos ang kwento. Kung nagustuhan mo ang palabas na ito, ay hiniling ko na sana ay mag-subscribe ka at i-like ang videong ito. Maaari lamang po na ikomento kung ano ang masasabi sa ating palabas. Only in the Philippines here at your service.